Pagkatapos mong manirahan dito sa mundong ito, ang tanong, saan kaya pupunta ang kaluluwa mo? Hi! Ako po si Kim Responso from Christian Bible Baptist Church, Port Bonifacio, Taguig City, Metro Manila. Ako po ay isang Baptist pero hindi po ako magbabahagi ng pagiging Baptist ko. Ako po ay magbabahagi lamang ng Bible, salita ng Diyos, na kung saan ito rin ay pinaniniwalaan. At ang intention ko po, hindi para maging against sa anumang pananampalataya o pinaniniwalaan mo ngayon o anumang relihiyon na meron po kayo ngayon. Ako po, handa ding maging kaibigan mo. Pero gusto ko rin po na ibahagi ang katotohanan sinasabi ng Bible. Ikaw ba ay nakakasiguro punta ka ng langit 100%? Alam mo ba na hindi na bago ang mga tanong na yan sa'yo? Kasi alam ko na tinatanong mo na rin yan sa sarili mo. But ito yun, minsan ng tao, iniiwasan yung mga tanong na yan. Kaya ine-enjoy nila ang anong meron sa buhay nila. Trabaho, paano mabuhay, trabaho, buhayin ang kanilang pamilya, ang sarili, at mga pangarap sa buhay na yumaman, maging successful. Yun ang iniisip ng tao. Mga kaibigan, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kayang takpan yung mga tanong na yun. Na ano, pagkatapos mo manirahan sa mundong ito, ano na ang kasunod? Maaaring yung sagot mo ay si Lord na bahala niyan, siya na nakakaalam niyan. Pero alam mo ba, concern ka rin sa sarili mo. Gusto mo rin matiyak, hindi mo nga lang alam kung paano. Alam niyo po ba na mayroong simpleng kaparaanan ang Bible upang matiyak po natin yung langit? Alam niyo po ba na ito yung hawak ng Bible? Ang magsasabi sa'yo, pwede mo matiyak ang langit. Separate muna natin dito yung relihiyon. Ito po ang magiging basihan po. Unang-una po, kilalanin muna natin ang sarili natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Romans 3:23. Pinatunayan po yan ng Bible. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ng tao ay nagkasala. Sa isip, salita, sa gawa ang tao nagkakasala. At alam ko po, inaamin nyo na kayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Maging ako po, inaamin ko rin na ako po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Yan po ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, may kabayaran po ang ating kasalanan. Ang sabi ng Bible sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Pag sinabi po natin kamatayan, yan po ay tinatawag na separation. Hindi po yan ending ng buhay natin sa mundong ito. Pagkatapos pa po nito, haharap pa po tayo sa Diyos. Kaya nga po ang tawag po dyan ay separation lang. May dalawa pong klaseng kamatayan, physical and spiritual. Yung physical po, yung kaluluwa nyo po, nandyan ngayon sa loob ng katawan nyo. Pagdating ng panahon po, hihiwalay po yan at babalik po yan sa lupa. Mabubulok at babalik sa lupa po yan. Yung kaluluwa mo, yan po yung haharap sa Diyos. At alam niyo po ba, nahihiwalay din po tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya nga po tayo ay magbabayad ng kasalanan doon po sa impyerno. Kaya po tinatawag po yan na pangalawang kamatayan. Separate tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. That's why tayo po ay magbabayad ng kasalanan doon po sa impyerno. Alam niyo po ba na ayaw natin pumunta sa impyerno? Ayaw nga natin magbayad ng kasalanan sa impyerno eh. Pero alam niyo po, wala po tayong magagawa. Magbabayad po tayo ng kasalanan sa impyerno. Ayan yung iniiwasan ng tao. Iniiwasang matanong niya sa sarili niya kung siya po ba ay tiyak 100% na pupunta ng langit. Kasi alam niya rin ang sagot eh. Hindi rin eh. At tayo po'y magbabayad ng kasalanan sa impyerno. Sabi ng Bible sa Romans 5:8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. Alam niyo po ba na nung tayo makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos. Sa kabila, paulit-ulit na kasalanan na ginagawa natin, inibig niya tayo. Mahirap pong gawin yan sa isang tao. Na ibigin mo yung tao na nagkasala sa iyo. Hirap pong gawin yan. Pero ang Diyos, nung tayo po'y makasalanan, inibig niya tayo. Kaya nga po, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang iligtas tayo. Na siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay alang-alang sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, hindi na po bago yung mga
naririnig nyo ngayon patungkol kay Jesus Christ. Isipin nyo na lang po ang kaluluwa nyo na yung story na yan, para po yan sa inyo personal. Pinersonal ng Diyos para iligtas po tayo. Alam nyo po, dumanak ang dugo ni Kristo para po sa inyo at sa akin. Binigay niya po yung buhay niya upang iligtas po tayo mula sa kapamukan sa impyerno. Yan po ang tanging rason bakit po siya bumaba. Dahil tayo po ay mapapahamak sa impyerno. At siya po ang nagbayad ng dapat po nating bayaran. At ginawa niya po yun sa krus ng Calvary. Namatay siya, nilibing at muling nabuhay para sa ating kabayaran ng ating kasalanan. Alam niyo po, ang sabi ng Bible sa Romans 10:13, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Alam niyo po ba na ang tanging gagawin na lang natin ang tumawag sa Panginoon. Sabi nga po ng Bible, sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang sabi ng Bible sa Romans 10:9, "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved." Pagkatapos mo tumawag sa pangalan ng Panginoon, tanggapin mo siya sa puso mo bilang iyong tagapagligtas. Kaya tayo ay mananalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ang panalangin ito'y pagsisi at pagtanggap natin sa Panginoon. So gawin po natin itong totoo sa ating puso. Kaya ating gagawin lamang, magpakumbaba tayo at sabihin sa Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Maliban lamang po kayo, kaya po tatanggapin po natin siya sa ating puso bilang tagapagligtas. At ang gagawin niyo lamang po ay susundan niyo po ako sa panalangin. Alam niyo po ba na alam ng Diyos ang puso mo at gusto ko niyang iligtas? Ito po ang paraan para iligtas ka niya. Yung tanggapin niyo po siya sa puso niyo bilang tagapagligtas. Kahit nandyan po kayo, alam ng Diyos ang puso niyo na gagawin niyo po itong totoo sa puso niya. Gagawin niyo lamang. Pikit niyo po ang inyong mga mata at iyo po ang inyong ulo. Susundan niyo lang po sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po na nakilala ko na ako po ay isang makasalan at nahatulan patungong impyerno. Subalit ako po ay nagpapasalamat na si Hesus Kristo namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Ngayon pong oras na ito, pinagsisihan ko na po ang aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap ko po ng buong puso si Hesus Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating panalangin, paliwanag na si Jesus ang ating tinanggap bilang ano po? Sariling tagapagligtas. At saan po tayo niligtas? Doon sa kabayaran ng ating kasalanan sa impyerno. Alam niyo po ba na hindi na tayo pupunta doon? Bayad na ni Kristo ang dapat natin bayaran. Sabi ng Bible sa Romans 8:1, wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo. Simula po na tinanggap niyo po siya. Kaya ang pangako ng Panginoon, wala na po kayong hatol. Yung kasalanan niyo po noon hanggang ngayon at sa darating na kasalanan pa ay kasama pong bayad yan ng Panginoon na wala na po kayo ng hatol. At ang sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the Son of God. Alam niyo po ba na tayo po ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos pagkatapos po natin siyang tinanggap. Kaya po ngayon, kayo po ay anak na ng Diyos. Bakit po? Tinanggap niyo na po siya bilang yung tagapagligtas. Ang anak ng Diyos, pagkatapos manirahan dito sa mundong ito, saan yan uuwi? Sa langit, di ba? Kanina, pagkatapos mong manirahan sa mundong ito, ano na yung next? Hindi mo masagot. Ngayon po, alam niyo na, sa langit na po. Una, nagkaroon na po kayo ng personal na relationship sa Panginoon simula nung tinanggap niyo po siya. Anytime dumating sa atin yung kamatayan, tayo po ay uuwi na sa langit. Bakit po? Dahil anak na po tayo ng Diyos. Paano po tayo naging anak? Simula po nung tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Alam niyo po ba na hindi lahat ng tao anak ng Diyos? Lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos. Hayop, kalikasan, mga bagay, pero magkaiba po ang anak at nilikha. Okay? Ang anak po, ayun po yung nagsisi sa kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo po yun. Kaya anytime po dumating sa ating kamatayan, hindi na po tayo mangangamba dahil tayo po ay tagalangit na. Ngayon, anak na po tayo ng Diyos.
hindi lang po dyan nagtatapos ang pagiging anak. Kailangan po natin mag-grow sa salita ng Diyos. Paano kung nagkasala ako ulit? Anak pa rin ba ako ng Diyos? Langit pa rin ba ako pupunta? Yes. Alam niyo po kung bakit? Kasi totoong pangako ng Diyos. At tayo pinagkalooban niya na maging anak, hindi po porket tayo nagkasala, ay hindi na tayo anak ng Diyos. Para pong relationship din po natin yan sa magulang natin. Maraming beses po tayo nagkakasala sa magulang po natin, pero hindi po nawala ang pagiging anak natin sa kanila, hindi pa din nawawala na sila po ay ating magulang. Bakit? Kasi meron po tayong personal na relationship sa ating mga magulang. Ganon din po sa harapan ng Diyos. Magkasala man po tayo, anak pa rin po tayo ng Diyos. Tayo po ay uuwi pa rin po sa langit. Alam niyo po ba, hindi po natin kailangan sadyain na magkasala. Normal na magkakasala pa rin po tayo kasi nasa katawang lupa po tayo ng kasalanan. Pero yung sadyain nating magkasala, hindi po yan gawain ng isang anak ng Diyos. Kaya po, tayo bilang anak ng Diyos, kailangan po tayong mamuhay mismo sa salita po ng Diyos. Magkakasala tayo, yes, katulad ng anak sa magulang. Andun, nahihingi tayo ng tawad sa Diyos. At itutuloy natin na tayo mamuhay sa harapan ng Diyos, sa salita ng Diyos, hanggat kunin tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. And kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede nyo po akong i-personal message at yan po ay malaya kong sasagutin. Ayun yun lamang po. Maraming salamat and bye-bye.